likod na yung traha. So hindi na natin siya mahigpitan dahil nagkaroon ng konting leak yung ating lube oil sa ating crankcase door. So ang gagawin natin ngayon is remedy na lang. Papalitin natin ngayon yung ito, gagawa natin ng bagong thread, pero mas maliit na siya. So imbes na 19 yung nut na ilalagay natin, so i-reduce natin siya sa 17. Gagamitan natin siya nito ngayon die M10 by 1.5 para ma-reduce natin yung thread nito, mas mapaliit natin yung thread. So yun na lang yung remedy nito kasi maandar yung ating makina. Hindi natin pwedeng ipara, ano po, hindi rin tayo pwedeng mag-welding dito, kaya i-retreat na lang natin ito para ma-contain natin yung leak. So ayan po, since ito ay hindi natin magagamit, hindi natin maikot kasi tumatama na siya dito. Hindi naman natin magamit yung special tools. Ito gagawin natin. Ayan, kung napapansin nyo, kakaroon na tayo ng ayan. Kahit pa paano. So dahan-dahan lang paggamit nito para yung thread hindi masira. Ayan, starte lang talaga. Hindi kasi magkasya yung talagang tools niya kasi matama siya dito, kaya ginamit natin is 5 wrench na lang. Ayan. Tandaan lang. Ayan po. Ngayon pwede na natin siyang ibalik. Yan, pwede natin na siya ngayon lagay dahil nagawa na natin ang thread. So dati yung nut nito is 19mm, ngayon pinalitan natin siya ng G7. O diba, suabe na. Yan. Alright, actually hindi lang isa yung nagamit natin, no? Hindi lang isang tools, kundi marami. Yan, marami tayo nito. Siyempre, file, marami din tayo nyan. Marami tayong nagamit na tools bago pa natin na ayos yung thread. Yun, so kung napapansin nyo, na-contain natin yung leak. So nagapan natin na hindi na lumala kasi dahil dito nagkaroon siya ng leak. Yun, dahil hindi naman natin mahigpitan masyado. Yun lang, maraming salamat po.